Alam mo ba, kaibigan, na merong kasalanan na kahit ilang beses ka nang lumuhod, manalangin, hindi ka na kailanman mapapatawad ng Diyos. Isang kasalanang sinabi mismo ni Jesus na hindi patatawarin kahit sa buhay na ito o sa darating pa. Nakakatakot pakinggan, di ba? Pero napakahalaga nitong maintindihan. Dahil baka nagawa mo na to o baka nakumit mo na to nang hindi mo pa alam. Itong tinatawag na paglapastangan sa Espiritu Santo o yung blasphemy against the Holy Spirit. Pero ano nga ba ito? Bakit napakabigat ng kasalanan ito sa mata ng Diyos? Mababasa natin sa Matthew chapter 12 verse 22 to 32. Isang araw, dinala kay Jesus ang isang lalaking bulag, pipi at inaalihan ng demonyo. Pinagaling siya ni Jesus at sa isang iglap, nakakita siya, nakapagsalita at nakalaya mula sa demonyo. Ang mga tao ay namangha. Sinabi nila, ito kaya ang anak ni David? Ibig sabihin, siya kaya ang Mesayas? Ngunit ang mga Pariseyo, imbis na kilalanin ng himala, ay nagsabi pa, siya ay nagpapalayas ng mga demonyo sa tulong ni Beelzebul, ang pinuno ng mga demonyo. Dito nagsalita si Jesus sa Matthew chapter 12, verse 31 to 32. Kaya't sinasabi ko sa inyo, mapapatawad ang anumang kasalanan at paglapastangan, ngunit hindi patatawarin ang anumang paglapastangan sa Espiritu. Sino mang magsalita laban sa anak ng tao ay patatawarin, ngunit sino mang magsalita laban sa Espiritu Santo ay hindi patatawarin, maging sa panahong ito o sa darating pang panahon. Ang ibig sabihin, itinuring ng mga Pariseyo na gawa ng demonyo ang mismong gawa ng Espiritu Santo. Sa halip na magpasalamat at mananampalataya, itinanggi nila ang katotohanan kahit malinaw na nakikita nila ang kapangyarihan ng Diyos sa harap nila. Sinabi ito ni Jesus bilang babala sa mga tao na matigas ang puso. Yung alam na nila ang katotohanan pero pinipili pa rin nilang ituring na kasinungalingan. Ang Espiritu Santo nagpapatotoo sa katotohanan ni Kristo. Siya ang kumikilos upang tayo'y manampalataya. Kaya nga, kapag sadyang tinanggihan ng isang tao ang kanyang gawain, parang sinasabi niya sa Diyos na ayokong paniwalaan ng totoo, mas gusto kong paniwalaan ng kasinungalingan. At kapag ganoon ang puso, wala nang natitirang daan para sa kapatawaran. Dahil mismong kapatawaran ng Diyos ang tinanggihan mo. Ano bang pagkakaiba ng blasphemy against Jesus Christ and blasphemy against Holy Spirit? May malaking pagkakaiba ito, kaibigan. Sabi ni Jesus sa Mateo chapter 12 verse 32, sino mang magsalita laban sa anak ng tao ay patatawarin, ngunit sino mang magsalita laban sa Espiritu Santo ay hindi patatawarin, maging sa panahong ito o sa panahong darating. Ibig sabihin, kung noon ay hindi ka naniniwala kay Jesus, ngunit ngayon o kalaunan ay nagsisi ka at tinanggap siya ng buong puso, napapatawad ka. Pero kung sadyang tinanggihan mo ang gawain ng Espiritu Santo, ang Espiritu na nagbibigay ng liwanag at nagsisiyasat ng katotohanan, sarado na ang iyong puso. Hindi dahil ayaw kang patawarin ng Diyos, kundi dahil ikaw na mismo ang tumanggi sa kapatawaran. Kung ang isang tao ay lubos na tumanggi sa Espiritu Santo, ang kanyang puso ay magiging manhid, sarado, at hindi na marunong magsisi. Pero kung ngayon ay may takot ka sa Diyos, kung nararamdaman mo na at nag-aalala ka na baka nagawa mo ito, kaibigan ng totoo, hindi mo pa ito nagawa. Dahil ang taong nakagawa na ng kasalanan ito ay wala nang pagnanais magsisi. Ang takot mo ay nagpapatunay na ang Espiritu Santo ay kumikilos pa sa iyong puso. Sa ating panahon ngayon, ito'y nagagawa ng mga tao sa paraang sadyang tinatanggihan si Kristo kahit nakikita na nila yung katotohanan, nilalait o tinatawag na demonyo ang gawa ng Espiritu. Diba? Sabi nga sa Matthew chapter 12 verse 24, sabi ng mga Pariseyo, nakapagpapalaya siya ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan na Beelzebul, ang pinuno ng mga demonyo. Ang sagot naman ni Jesus dito sa Mateo 12:26, kaya't kung si Satanas ang nagpapalayas kay Satanas, kinakalaban niya ang kanyang sarili. Kung gayon, paano pa niya mapapanatili ang kanyang kaharian? Diba napakalinaw ng katotohanan? Pero nilabanan ang katotohanan at pinandigan ng mga Pariseyo ang kasinungalingan. Nagaya din nangyayari sa panahon ngayon. Patuloy na nilalabanan ang panawagan ng Diyos at pagsisisi. Ito ang patuloy na pagtanggi sa biyaya ng Diyos hanggang sa tumigas na ang puso at hindi na makadama ng pagsisisi. Kaya kapatid, habang buhay ka pa, may pag-asa pa. Ang Diyos ay maawain, mapagpatawad at matyaga. Pero huwag mong subukin ang kanyang awa sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagtanggi sa kanya. Ang Espiritu Santo ay patuloy na kumakatok sa iyong puso. Pakinggan mo siya habang may panahon pa. Huwag mo siyang lapastanganin.
Tanggapin mo siya. Dahil siya nagbibigay buhay, liwanag at kaligtasan. Sabi nga sa 2 Corinthians chapter 2 verse 2, ngayon ang panahon ng pagliligtas, ngayon ang araw ng kaligtasan. Kaibigan, tandaan mo to. Ang puso na patuloy na tumatanggi sa Diyos ay titigas, pero ang pusong lumalapit kay Kristo ay lagi niyang niyayakap. Amen.